minimum security agency na pasukan mo. Baka pinakamataas mo lang sinahod sa security, baka nasa 25k lang every month. Talagang hindi mo aabutin yan. Iba paano kasi, kolorom agency na pasukan mo. Mahina ka kasi. Kulang ka sa diskarte. So karamihan ganyan eh. Karamihan talaga ganyan. O ilang taon ka na sa serbisyo? 20 years. Magkano yung pinakamalaki mong sinahod sa security? Yung iba, 20, 25k, isang buwan. Yung iba naman, sobrang laki talaga. May 40k talaga, totoo yan mga bati, hindi sa biro, may 40k talaga. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? May pag-uusapan tayo guys, no? Pero bago ang lahat, baka magulat kayo, mahaba buhok ko, nakasando, para naka-earrings na, parang tambay lang. Hindi mukhang officer, hindi mukhang security guard. Kasi guys, ako ay isa nang retired na po ako, hindi na po ako active, no? Baka baka palagi ko kasi natatanggap yan, hindi ako mukhang security guard, hindi ako mukhang officer, no? So retired na po ako guys. Ako yung nagbabahagi ng mga karanasan ko, kaalaman, experiences ko sa trabaho nung nag-duty pa ako. Pumunta kayo sa channel ko guys, ayan, pindutin nyo yung playlist dyan, ayan. Pag napindot nyo yan, yan ang lalabas. Okay guys, punta kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin. Marami kayong makukuha dyan, matutunan, mga impormasyon, kaalaman sa duty ng gwardiya, no? Mga tinatawag gabay, patnubay, para hindi kayo makuha ng maligaw, mabigyan ng tinatawag na maling impormasyon. Ngayon, kung nagdududa kayo sa pagkatao ko, marami kayong video dyan guys na makukuha. Imbestigahan na ninyo kung sino ako, no? Kung katawan ito ba ikapapaniwala o hindi, no? Okay? So, nagkitindihan na tayo guys, no? So, dito tayo sa video pinakita ko nung sa harapan, sa unang video, sa ating entrada, no? Sabi niya, kaya daw magsweldo ang gwardiya ng 40,000 a month. Kaya ba daw? Kaya daw. So, may nagkuhan sa kanya, nagbabasa kanya. 25 years na akong nagjo-duty ng gwardiya at hindi kakayanin yung ganong sweldo. At siyempre binigyan niya ng kuha na yun na nga, mahina loob mo, gano'n. Tapos nagbanggit pa siya ng mga agency. Okay, kakayanin ba natin? Kakayanin ba yun guys? No? Kakayanin ba? Okay, dito sa minimum ng Metro Manila, ayan no, minimum ng Metro, almost 700 ano. So 700, ayan na, 700 di ba? May, kunwari, 12-12 ka. 12-12, palagay natin 60 per hour ka. 6 times 4. Ito yung overtime mo sa 4 na oras. 240. Plus mo sa 700 dyan. 940. So, times natin na 15. No, 15. 14,000. So, malapit. Ngayon, dadagdagan ng tinatawag na night differential yan at tinatawag na double pay. Pero ang double pay, hindi naman araw-araw yun. Tataas lang yan pag tinatawag na may mga holiday. Tulad ngayon, Semana Santa na, dalawang holiday yan. So makakadagdag siya. Pero hindi palagi. Pasko, ganun. Hindi palagi may kuha. So night differential at yung galanti ng mga agency ay yung tinatawag na galanti na agency na may tinatawag na 30% na sa linggo. Pag nag-duty ka na linggo, may 30% idadagdag. So 40,000, medyo malapit pero hindi rin panay. Parang hindi standard, no? So, kaya ba na magsweldo? Ako guys, sinaya ko yan. Yung 20,000 ang sweldo ko sa isang kinsenas. Kasi bakit? Officer ako, may allowance binigay sa akin ng agency ko eh. Kaya parang almost nakakuan ko yan. Pero kung hindi ka officer, regular ka lang na gwardiya, kaya namang sweldohin yan kung mag 16-16 tayo. Dito tayo sa 16-16. 700 times 2 na lang. Huwag na natin kuha, 1/4. So, times 15 days, 2-1. Kaya. Ang tanong,
kaya ba ng katawan mo? Baka naman isang taong ka lang, patay ka na. No? At saka bawal yun. Okay, anyway. Yung may mga kumpanya, ako na-duty ako sa isang bangko sa main office. Kulang talaga kami sa tao. Kasi daling matanggal eh. Madaling magtanggal ng gwardiya yung kumpanya ang pinag-dutyhan namin eh. May namimid talaga kami mag-16 yung isang tao namin. Sige na, muna. Ginagano namin kasi nga bakit ko. Pero hindi palagi. Hindi palagi. At yung 40,000, sa ngayon na tayo na magkukumpyuta, kung isi-16 mo sarili mo, bawal din yun. Pag nalaman ng management na ang tao, sa isang buwan, 16, medyo malabo. Siguro kung kakayanin yung 17, 15, 17, 16, kakayanin yun. 12 ko na noon. Pero kami kasi, pag kumpleto ang tao namin, yung 12, may day off talaga ng 2 araw yan. So doon pa lang, malabo ka nang makakaabot ng 20,000 kinsenas. No? Malabo pa. Tapos ngayon, yung buong 15 days mo, kumpleto yon ng 8 oras ka. Wala kang day off nun, 8 oras ka. Doon papasok yung overtime. Pwede ka mag-16 nun. Pero yung 16 na yun, hindi araw-araw. Maaring didiretso ka ng 16, 3 araw, o kaya palitan. Kasi, ako, nakikita ko sa mga tao ko yan, laglag talaga ang panga nila pag nag-16-16. At hindi ko na nga kinakasuhan ng sleeping on post. Ngayon, yung sinasabi mong 16-16, pwede yun kung bakanting lote. Bakanting lote, 16-16, walang problema. Ang problema lang, maki-question ka na pag nagkagawa ka na ng payroll. So, tama yung kinoment nung nasa kuha na masyadong exaggerated yung tinatawag na 40,000 ang sweldo ng gwardiya, no? At sabihin mo may kasi ako guys, sa totoo lang, ibas ako nung vlogger na yan. Ang laki na katawan pa natin. Ang laki halatang katawan, no? Ibas niya ako, kalabanin niya ako, pero sa totoo lang, nung nag-duty ako, ay nag-12 ako. Kasi, takaw duty din ako, kasi nga nag-aaral yung mga anak ko. Officer rin ako eh, kaya ko magpahinga eh. Pahinga ako kasi, utusan ko lang yung mga tao, dito lang ako, mag-relax na ako rito. Kaya ko, kaya 12, kinaya ko. Kinaya ko yung duty, 12 na walang break, walang day off. Tapos pagdating ba ng labas sa linggo, kaya ko i-manipulate yung duty ko na magpanggabi ako. Tapos kung ganun ba, para hindi ako mahirapan. Kasi ako ang humawak ng detail namin. Pero kung ordinaryong gwardiya ka, malabo. At saka yung 20,000 na sinasabi ko, nakamit ko yan dahil may allowance ako. At minsan may mga double pay. Ayan, nakakamit ko talaga yan. Pero hindi yan monthly. Kasi kung paniniwalaan natin ang 40,000 na kayang kitain ng gwardiya yan, ay misleading yan sa mga bagong magsi-security guard. Maling impormasyon yung ibibigay natin. Umikot na ako sa Metro Manila, kakahanap ng agency na magbigay sa akin ng over minimum, pero walang nagbigay. Kakahanap ko ng agency. Kahit i-review nyo yung aking SSS employment history ko, ang lalaki ng agency pinasok ko. Walang nagbibigay sa akin ng over minimum para abutin ko yung 40,000 na yan. Yung huli kong agency, binigyan na kami ng allowance bilang officer. Kaya nung nagkikinsenas ako ng minsan 18, 19, 20. Pero hindi palagi. At walang di-off yun. Kaya tama yung sinabi nung nag-comment sa kanya na 25 years na ako sa pag-gwardiya, hindi ko na ako na aabutin yung 40,000 monthly. Masyadong exaggerated yung kwento. Doon tayo sa katotohanan. No? Na ang gwardiya ay minimum. Nagkakaroon lang ng ganung buwan yan kung may tulad yan, may mga tulad ako nung nag-armor car driver ako,
Hindi ko rin inabot ng 20. Lalong lumiit yung kita ko ng armor car. Pero may allowance nga kami. Kasi driver ka na at kuwan. Ngayon, kung may sideline ka dyan sa duty mo, abutin mo yung 20,000 kinsenas. Misleading po yung ganong kuwan. At nagagalit siya para kuwan. Alam ko kung mapapanood niyo yung video na to, baka ikagagalit din niya. Pero sir, naging makatotohanan lang ako na yung sinabi mong 40,000, kung idaan natin sa minimum, o sige, palagyan na lang natin, 700 ang 8 hours ngayon. Tapos, palagyan natin 80 per hours ang overtime. 4 times 4, 320 plus 700, 1,000 times 15 days, 12 yun ha, 12, 15, 300. Kaya pwede siyang umabot ng 16, 17 kung may double pay at 13% na kuhan, ganon, night differential, ganon. 16, 17 pwedeng umabot. May gwardiya nga nagkwento sa akin na pag 18,000 daw ang kinsenas niya ay masama daw loob niya. Napangawi ako. Sabi ko, kinikwentuhan mo ako, isa akong officer. Wag mo kong kwentuhan ng maling-maling kwento kasi ranas ko yan. Doon ako nabuhay sa pag-guardia. No? Kaya pagkakuan, nami-misleading yung mga kabataan. Akala nila kuan. Oo, pwede naman. Sabi ko 16, 15 days. Pero aanin mo yung kita mo sa 15 days na 16 para lang mapatunayan na may 20,000 kang kinsenas. Pero hindi palagi yun. At patay yung katawan mo, lalo na kung sa Metro Manila ka. At nakatayo ka pa sa duty mo. Ewan ko lang kung mabubuhay ka pa pagdating ng 3 buwan, kung ganon. Pwede mong i-survive yan kung nasa bakanting duty ka pa. Pero sa totoo lang, yung 16 hours na nag-duty ka sa bakanting duty, grabe yung init, yung burnout sa sarili mo, yung kuwan, grabe. Iba pa rin yung laya na pumupunta ka sa kuwan. Laya yung sarili mo, hindi yung nakatali ka doon sa duty mo. So kung sasabihin mong 40,000 a month, sir, isa ako sa mga hindi mag-agree. Hindi mag-agree sa sinabi mo. Exaggerated yung kwento. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano mga computation ngayon sa bago kasi dati na matagal na akong retired eh. Pero binasi ko sa record ang basihan sa minimum ngayon sa Metro Manila. Okay? So wala akong nakitang agency na nagbabayad sa akin noon ng over minimum ang computation. Kasi kung meron, baka talagang tambak yung mga gwardiya sa kanila. Kasi ang mga agency, nagninegosyo yan. Nagninegosyo sila sa kanilang gwardiya. Ngayon, kung magbibigay ka nga ng over minimum, talagang malulugi sila kasi doon sila nagbabase. Ganito yan guys, no? Sa agency ko dati, nag-award yung agency namin ng loyalty award. 5 years ka na, 10 years ka na. Ganon. Pero wala naman silang sinabi dahil 5 years ka na, ang rate mo ay over minimum na. Wala. Binibigyan lang ng 4,000, 10,000, barang 1,000 isang taon. Bakit nila ginagawa yon? Yung mga ganong award-award. Pangbulan lang yung sa gwardiya na hindi aalis para tuloy-tuloy lalo na kung kuhan. Tuloy-tuloy silang may gwardiya, may tao silang okay lang sana, sabi ko, okay lang sana kung may loyalty award, kung ang rate mo, 5 years na ako rito, ang rate ko, over minimum na ako, ganun pwede yun. Wala hindi ganun eh. Kaya nga naiinis ako nung nag-duty ako, pumapasok na yung mga kabataan ba, at tumatawa pa yung iba, kasi ilang taong ka na rito. Kahit naman ako, ilang taong ka na rito, 5 years, 7 years, 12 years. Pagpasok ko, pareho tayong minimum. Ang rate natin pareho. May isa akong kasama nga na sisigbi ko lang bago tayo matapos. Napag-usapan namin na mag-a-apply kami sa government kasi nga nagpag-usapan na yung mga holder daw ng mga pang-government, pasado ako ng civil service eh. So qualified ako. Pero parang nainggit na para bang nanunuya. So sabi, pre, kailangan college graduate. Sabi ko, associate ako, 2 kurso ko. Narinig ng kasama ko, 2 pala kurso mo.
Ako, high school graduate. Siguro may halong ko na rin, panunuya ba? Ang sweldo mo at sweldo ko, pareho. Nag-aral ka pa. Ginanon ako. Ganon yun, guys. No? So, hindi ibig sabihin, tumagal ka sa trabaho mo bilang gwardya ay malagpas na minimum. No, hindi. Pareho lang din yan sa bagong hire na gwardya. Minimum lang din. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi, 40,000 na kami dahil matagal na kami, mukhang hindi ako sangayon doon. Dahil galing ako dyan sa trabaho na yan. So, yung mga nagbibigay ng false alarm sa sweldo, ay doon tayo sa katotohanan. No? So, binigyan ko kayo computation, ang minimum. So, 30, pwede. 30,000, pwede, kaya-kaya. 30,000, isang buwan, pwede yun. 12-12 lang. Kaya burn out ka nga lang. Kasi galing ako dyan, 12-12 talaga ako. Burn out talaga ako. Talagang sinumpa ko. Kaya nga nung nag-retired ako, medyo early in my 40, sabi ko, yes! I made it. Di ba? Kasi wala na eh. Burn out talaga ako. Kaya ngayon, tinan mo yung buhok ko, pinahaba ko. Kasi ayaw kong makita, maramdaman, yung buhay ko bilang gwardya. Kasi talagang doon, halos piniga ang aking sarili sa duty. At ayaw ko nang sanang balikan. Kaya nung nag-retired ako, Lord, sana hindi na ako makabalik. Hindi ko na mabalikan yung trabaho na yun. Kasi na-burn out talaga ako sa 12-12 na trabaho. Plus biyahe pa. Walang pakialam pa naman agency kung malayo ka, malapit. Whether you like, whether you take it or leave it, kunin mo yung duty na yan. Kahit malayo ka or malapit sa bahay mo. No? So sa ngayon, siguro yung 30 kaya. Kaya na 12-12 ka. At kung malakas ka, kung officer ka. Pero sa pukuan ko, 12-12, tapos wala kang day off. Eh, hindi. Questionable yun. Kailangan may day off ka isa, dalawa. Okay? So, guys, I hope na wala, peace tayo, ha? No? Yung, kinuhan ko lang, nireakan ko lang, na kasi para hindi naman maisip ng tao. Ayaw natin magbigay ng false alarm at false hope sa mga mag-a-apply ng gwardya at false information sa mga asawa ng gwardya, pamilya ng gwardya, na isipin nila ang gwardya, ang kanilang mga kamag-anak o kapamilya ay nagjo-duty ng security guard. Inisip na, ang laki ng sweldo yan, gwardya yan eh. Tapos ang binigay lang dito, ganito lang. Ganon-ganon, lalo na yung mga asawa. Porket nagpapadala ang asawa nila ng pera, inisip nila, walang tigil, hindi nyo alam na halos ikamatay na ng pamilya nyo, yung kapamilya nyo sa pag-duty ng gwardya, makakumita lang. Tapos dahil nga nagbigay ng false information ang isang mga vlogger, hindi, ang laki pala ng sweldo, ba't ganito ang binigay sa akin? Kumanda sa akin yan, ganon-ganon na. Naging demanding na yung mga asawa at hindi na marunong mag-ipon, hindi na marunong mag-budget kasi inisip malaki ang sweldo ng asawa niya. No? Hindi ho. Yung 40,000 na yan, halos pwede naman, pero papatayin mo na yung sarili mo sa trabaho. Hindi ho. Kaya-kayanin lang siguro 15, 16, pero 12-12 yun, burn out yun. Baka may resulta yun sa kaisipan ng tao. Mabuburn out ka sa trabaho. Para bang, kahit ako talagang nakuhan ko yan. Kaya nga, nung mag-retire nga po ako talaga, pabalik-balik na ako, para akong natanggalan ng tali at gusto kong kumanta ng sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Ganon. Kasi parang may nakabaon dito. 12-12 ka ba naman? Isipin mo, wala ka ng panahon sa sarili mo. Mag-day off, mag-outing, wala na. Tulog ka na sa bahay. Tulog pagising, trabaho ulit, uwi, tulog, kain na nood. So guys, I hope na makita-kita tayo. Yung mga hindi pa subscriber, mag-subscribe. Damay mo na yung notification bell. Kita-kita sa next video guys. Bye-bye. Bye-bye guys.